kapag dumating, Ronald, no, sa punto, let's say, ma-impeach siya nung House, magta-trial sa Senado, of course, iba na yung makeup ng Senado ngayon, iba na rin yung Senate President natin. What do you think will happen there? Well, the battleground, I think, would be the Senate. I think yung one-third sa House ay doable. Lalo na ngayon, 54 congressman na yung pumirma sa Justice Committee. Ibig sabihin, 50 na lang yung kailangan pagbaba sa plenary para makuha yung at least one-third. Pero sa House, thirds. So, and the majority in the House ay 15 lang. At hindi lahat ng 15 na yon ay critical or naging critical kay Vice President Sara. No? Kaya kakailanganin ng hindi lamang ng ebidensya, kung hindi kinakailangan ng pressure from all sides. Kung gusto nilang mag-succeed yung yung conviction, yung trial sa Senate. Ang maganda lang diyan ay sabi ni Senate President Tito Soto, pag umakyat sa kanila yung impeachment ay forthwith, immediately ay i-constitute nila yung sarili nila as an impeachment court. No? Yun ang promise ni Senate President Soto. Ikalawa, kung mapapansin nyo, parang may binabackpedal yung Blue Ribbon dun sa mga senador na dapat sanang kasuhan. No? At least 3. So, ibig sabihin, something must be happening in the Senate. No? Something must be happening there in terms of negotiations. No? Wala naman akong naisip pahiwatig. Parang mysterious na after all the investigations, after all the state witness, biglang natahimik yung mga dapat kasuhan ng mga senador. No? Is this because impeachment na aakyat sa kanila eventually? No, perhaps in the next 2 months. Pero yung Queen's Gambit niya, no, or yung pag-a-announce niya na tatakbo siya sa 2028, I'm talking about VP Sara, of course, do you think waepek ito doon sa Kongreso? But do you think that will have more impact sa Senate? Since usually yung mga senador, yun yung mga, nag-aspire to higher office. Well, sa Congress, meron namang epekto. Sabi ko nga nung previous interview ko rito, ay nagsesend na ng feelers yung Sara Camp sa mga congressman na all is forgiven, all is forgotten. Yung mga banat nyo sa akin sa Quadcom, yung pagpirma nyo doon sa previous impeachment, kakalimutan na yan. So long as hindi kayo pumirma sa impeachment ngayon. At kung sakaling pipirma kayo sa impeachment ngayon, there will be hell to pay. Sa 2028, pag ako na yung presidente. So yun na yung mga messages nung Sara Duterte camp sa mga congressman. Kaya sigurado ko, hindi sila makakakuha ng 260 votes na nakuha nila last year sa impeachment ni Sara. Pero 30% ay doable, achievable yon. No? Yun yung sinasabi ko. Kaya in a way, may epekto naman sa Congress. Sa Senate, depende yan dahil yung mga senador ay you have 24 separate republics. So they will be deciding based on their political calculation. Ngayon, ang kanilang benepisyo ba ay sa pag-convict kay Sara o pag-absuelto kay Sara? Alam mo, yung usapin ng minority-majority sa Senate sa simula ay hindi yan ganun kahalaga pag umandar na talaga yung impeachment. Halimbawa, kung totoo yung sinasabi ni Deputy Ombudsman Carandang, former Deputy Ombudsman Carandang, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na hundreds of millions, even billions, yung pumasok sa bank account ni Sara, yung kanyang asawa at yung kanyang pamilya na nanggaling sa mga drug lords at pogo lords, sinong politiko ang hindi boboto to impeach her? Baka ma-link pa sila sa drugs at saka sa pogo. No? Kung sakali, yung sinasabi ni Trillanes at saka ni Carandang. So that's one element dito sa impeachment. Ikalawa, ay ano ba yung quid pro quo? Ano ba yung carrot and stick sa mga senators?
na pwedeng gamitin ng mga gustong mag-impeach kay Sara. No? Kaya, panyan, mga negotiations yan. Pasensya na, Ses at saka Sean. Very cynical kasi ang negotiations. Very ng quid pro quo ng carrot and stick. Pero in the real world, it happens. At alam niyo naman yon. But biglang maabsuelto yung mga senador na supposedly involved dun sa flood control mess? Is that the price? Wala akong sinasabing gano'n. Pero sabi nga nung bunso ko, pag galit sa akin yung bunso ko, sasabihin niya sa akin, talk to the hand.